disbursement. Punta tayo sa disbursement. Disburse natin to. 102. Tapos i-add natin. Bawa, naka-add siya. Hindi ko nalalagyan ng tax. Pero lalagyan dapat yan ng tax. Ipakita na nga natin. Baka sabihin, hindi naman. Dapat nilalagyan mo ng tax yan. O yan. Add number 1. Bawa. Pag nilagyan natin ng tax, halimbawa, magiging ano na lang to, halimbawa, 190, 1, 2, 3. Sample na natin, 10,000 halimbawa yung tax. O, para gross pa rin siya. O, may tax portion tayo. Diba? Para check natin dito. Kompleto naman na siya sa checker. ORS number, yan, 1 million disbursement. Kompleto. Okay, ganun lang siya. Then, balik tayo sa annual obligation program. Pag nagtingin tayo ng status ulit, tingnan ninyo kung ano nangyayari sa status natin ng isang office hanggang June 30, yung ating timelines. Tingnan natin si budget division per office. Tingnan nyo kung ano nangyayari. Si budget division, meron na siyang dalawang activity, di ba? Nag-bump up kasi nung office supplies, di ba? Pero yung 1 million pa rin niya na naka-program. Naging ATC nga lang yung isa. Pero nagkaroon activity number 2. Na obligate na rin niya yung 800 at yung 200 na supplies. Fully utilized niya yung kanyang budget, kaya 0. 100% obligated. Magaling ang performance ni budget division kasi obligated lahat yung kanyang nasa work and financial plan. Ganun lang. Pag humingi ng status, pwede mo ring malaro sa Excel. Nandito sa Excel yan. Di ba? By responsibility center. Wala kang kahirap-hirap mag-monitor ng activity ng bawat offices. Ang kailangan lang, malinaw at maayos ang programa ng bawat offices para ma-monitor natin na mabuti. Yan, yung kompleto nating monitoring dito sa ating database. Ngayon dito, pag nakita natin, export natin halimbawa itong sa annual obligation program, halimbawa, lagay natin dito, January 1, 2026, okay, to June 30. Gusto natin makita kasi halimbawa tinanong tayo ng programming schedule ng bawat activity ng offices. Export natin tong nilagay natin dito. Yan, January 1 to June 30. Okay? Yan, nandito ngayon yung Excel file na malalaro ninyo. Andito yung OP series, OP number 1, number 2. Nandito yung type niya, kung obligation program, MDP, o yung nag-bump up. Diba? Nandito makikita natin yung PMIS activity code. Malalaro nyo na rito. Kailan ba naka-schedule yan? Yung dito yung schedule niya, may month. Diba? Nilagyan ko nga dito, may tax na 5% yan. Pero, ignore nyo na lang kasi tax yung kinuha ko lang dito. Yan, training, description, at saka supplies. Yan, yung schedule. Yan, dito hindi ko nakalimutan kung lagyan ng schedule. Dapat nilagay ko rito ng month lang siya. Kaya maganda, kompleto yung inyong schedule ng programming, yung schedule kung kailan fully obligated. Bakit blanco to? Blanco yan dahil nakalimutan kong lagyan dito yung office supplies sa programming. Dapat po-program ko na rin siya ng one time siya eh. O kaya monthly o one time, ganun lang. Kailan? June ko tinarget yan eh. Kaya ilalagay ko June. Diba? June.
para kung ano, halimbawa, okay, tapos June 30. Pakita ko lang sa inyo kasi hindi kanina nakita yung laman. Ayan, di ba, yung mga data. Nilagyan ko na ng schedule para makita lang natin. Andito na yung one time, tapos June ko inobligate at dinisburse yung para dun sa supplies materials dito. Yan. Purchase of other supplies. Okay? Yan yung purpose nitong obligation program at itong naka-breakdown dito para malaman natin yung schedule ng bawat activity na ating nilalagay dun sa ating work and financial plan. Kailan yung timing mo to obligate, especially kung procurement yan ng equipment or construction. Napaka-importante kung kailan mo siya ita-timing para malinaw kung tama ba yung programming mo, na-consider mo ba yung procurement process, kailan mo kailangan ng cash sa monthly disbursement program. Dapat naka-schedule yan para pag nagpo-program tayo, nagre-request tayo sa DBM ng cash, tama yung timing natin. Okay, sana malinaw yung kabuuan nitong buong proseso na pinakita ko dito sa lahat ng module ng BMS. Okay, maraming salamat po.